Magandang umaga muli mga kapatid. So ating mensahe po sa umaga po nito ay patungkol po sa ating ambisyon bilang mga Kristiyano. Dito po ay mababasa natin sa Unang Thessalonica, ika-4 na kabanata, ika-11 hanggang ika-12 talata, the Christian ambition. Mula natin sa English, that you also aspire to live a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that you may walk properly toward those who are outside, and you may lack nothing. Sa ibang salin kanya, nakalagay, that you to have an ambition kanya, to live a quiet life. Sa Tagalog, nasahin niya mamuhay ng tahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo magpagal ang inyong sariling mga kabayan gaya ng aming ipinagbilin sa inyo, upang kayo galang na mga nasa labas at huwag maging palaasa sa sino man. At pag-aralan ninyo maging matahimik at gawin ninyo ang inyong sariling gawain at kayo magpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo, upang kayo magsilakad at nararapat sa nasa labas at huwag kayo maging mapagkailangan ganyan. So sa isang sali nakalagay that you have an ambition to lead a quiet life. Ang ginamit lang po natin, New King James. So pag sinabing ambition, ito po isang mahalagang bagay sa isang tao. May tao walang ambisyon, ganyan. Pag ang tao walang ambisyon, wala siyang pupuntahan. Wala siyang magiging direksyon kasi wala siyang ambisyon. Ang definition po ng ambition, a strong desire to do or to achieve something, typically requiring determination and hard work. Ito yung mga nagtatagumpay, actually. Wala namang taong nagtagumpay kaagad. Kailangan ng determination at hard work. Kanya. Pero ang ambition po, ito yung nasa yung kaisipan. Ito isang pakinanasa kanya na kayo makagawa ng isang bagay. Sabihin para kayo magtagumpay kanya. Yun ang ambisyon. Kung gusto nating magkaroon ng tagumpay o kaya pagunlad sa buhay, kailangan natin na magkaroon ng ambisyon. Di ba? At rito, it is necessary if one would like to enjoy a degree of success or prosperity in life. Lahat na nagtagumpay, hindi naman automatic yan. Meron silang ambisyon na magtagumpay. Nakikita natin yan sa mga nagtatagumpay na nagkakaroon ng malaking kumpanya at sila nagtagumpay o kaya sa mga atleta. Gusto nila magkaroon ng Olympic gold medal, yun ang ambisyon nila. So gagawin nila ang mga bagay patungo doon sa ambisyon nila, direksyon na sila ay magtagumpay. Ngayon, bilang Kristiyano, anong ating ambisyon? Kasi pag tayo may naging Kristiyano, hindi tayo ordinaryong tao. Iba'y kaisipan natin sa ordinaryong tao. So, anong ating ambisyon? So, yun nga po, susundin natin yung sinabi ni Apostle Paul na tayo magkaroon ng tahimik na buhay ganyan. Quiet life. Pag sinabi natin quiet life, hindi naman yung hindi ka nagsasalita, pipi lang yun. Alam po ba yung pipi? Hindi sila, mas mahingi pa sila kaysa sa atin. Punta kayo sa mga kongregasyon ng pipi, doon sa may EDSA, mayroong kongregasyon ng pipi ron. Mas mahingi pa sila sa atin. Lalo pag hindi sila nagkakaintindihan. Kasi hindi na narinig yung sinasabi nila. Pag sinabing quiet life, to live a quiet life, said of those who are not running either or thither, hindi kahit saan sila pupunta at ano ang pinakikilaman nila kanya. But stay at home and mind their business. So pag tayo Kristiyano, ang ating iniisip lamang yung ating sariling buhay. Hindi tayo nakikialam sa buhay ng may buhay. O yung mga pakilamera o kaya sa modernong kasabihan, mga marites, ganyan. Yung sariling buhay mo, pakialaman mo, ganyan. Huwag mo pakialaman ang buhay ng may buhay. Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 11,
Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, hindi nagtatrabaho kanya. Kung wala kang trabaho, wala kang ginagawa, ano gagawin mo? Meron kang gagawin, ano yun? Kung di mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Kung nanonood tayo ng telenovela ng mga Meksikano, nakikita mo yung larawan ng Pilipino, yung iba. Chismosa, kung ano pinag-uusapan nila. Sa mga gayon niya aming iniutos at pinamamanig sa Panginoon Jesucristo na sila'y magsigaw may katahimikan at pagsikahin na kailang sa kanilang tinapay. In other words, pag tayo Kristiyano, pagdating ng umaga, siyempre magtatrabaho ka, meron kang trabaho. Yun ang yung interest para maibsan mo yung pangangailangan, ganyan. Yun ang interest mo bilang isang Kristiyano. Hindi yung sino-sino pinupuntan mo, pinakikilaban mo, ganyan. So 1 Peter chapter 3, verse 4, rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Ito yung patungkol sa mga babae. Unlike sa mga lalaki, iba yung babae. Ang sinasabi rito, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit. Ganoon din ang babae, ginagawa niya yung gawain niya. Hindi yung pinagkikalaman ang gawain ng iba. Kasi nagkaroon tayo ng pagkalito doon sa pagtulong at pakikialam. Hindi naman ibig sabihin na kung tayo ginagawa natin yung ating sariling gawa, wala naman tayo malasakit sa iba. Hindi na sinasabi, no? Hindi natin sila pinagkikalaman. Lalo kung ginagawa nila sarili nilang gawain sa tamang paraan, hindi mo sila pinagkikilaman. Ang concentration mo yung sarili mong buhay. Para tayong estudyante, pag tayo nasa eskwela, pinagkikilaman mo yung sarili mo. Paano ka papasa? Hindi mo pinagkikilaman yung iba kung paano siya napapasa. So pag tayo pinamumuhay ng tahimik na pamumuhay, hindi natin pinababayaan na yung isang libutan. Yung magawa siyang libutan. Ito po yung makasira sa ating paglilingkod sa Diyos. Bisan yung mga bagay ng isang libutan na naging dahilan, bakit tayo nag-distract o nawawala ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi tayo po, pagdating ng isang araw, nagtatrabaho tayo ng tahimik para maibsan natin ang ating mga pangangailangan. On the other hand, yung ating effort para maibsan natin ang ating pangangailangan, ay hindi tayo dapat yung mga kalakaran sa libutan ito ang ating maging pangunahing tinitingnan. Baka mawala tayo sa pinakamahalagang bagay dahil sa mga tayo na-istorbo ng mga bagay na sa libutan ito. Dito po sa Lucas chapter 8, verse 14, ito yung parable of the sower. Ang nahulog naman sa tinikan, yung dawagan sa lumang salin. Di mas maganda ito, di ba? Dawagan, di ko maintindihan yun eh. Pupunta ako sa English para maintindihan ko yun. Pero dito sa bagong salin, ang nahulog sa mga tinikan ay mga nakinig. Nakinig. Subalit sa palataya, nakinig. Subalit sa kanilang pagpapatuloy, ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, at kailang bunga, hindi gumulang kanya. Ibig sabihin, ito yung mga Kristiyano, nagsimula silang Kristiyano. Pero sila po yung sinakal nga niya eh. Ng mga bagay ng sinulubot ito, yung mga alalahanin, yung mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay kanya, at hindi sila nagbunga. Hindi sila lumaki. Kapag halaman, sila tinanim mo sa may mga tinikang halaman, hindi sila lalago kasi sisirahin sila ng mga tinikan na yun. Hindi sila makalagong sila po ay lumaki na maayos. May naging istorbo sa kanila. Bagamat nandito tayo sa lupa, siyempre meron pa rin tayong kinakailangan gawin sa lupa. Maging dahilan para matanggal tayo doon sa ating paunahing importanteng bagay na tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. So, tandaan po natin kung ano ang kalagayan natin sa Panginoon. Tayo niligtas ng Panginoon.
Dahil tayo niligtas ng Panginoon, kailangan tayo magpasam sa ating Panginoon. Yung babae po, ang babae, dito dapat na ito quotation ito naging na. Ang babae, siya po'y tahimik. Hindi siya nagsasalita. At siya nagpapasako sa kanyang asawa, sa iglesia naman, sa mga kalalakihan. Ginan niya sa punang Timoteo, chapter 11 and 12. Yung pong pangunahing, yung pangunguna sa loob ng iglesia, sa mga kalalakihan. Yung mga kababaihan, wala sila sa ganung kalagayan. Kaya ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasako. Hindi ko pinahintulot ng babae magturo, ni magkulaman ng paumuno sa lalaki, hindi tumahimik. Minsan tumahimik, hindi ibig sabihin, hindi ka nagsasalita. Hindi ka lang, wala ka sa leadership role sa loob ng iglesia. Tayo lahat, katulad ng isang babae, tayo lahat, mag-Kristiyano. Ganun din tayo. Kailangan tayo, tandaan natin ang ating kalagayan bilang mag-Kristiyano, tayo magpangilalim tayo sa Panginoon. Dito sa pangalan Timoteo, chapter 2, verse 3, bagamat ito'y sinulat sa isang mangaral na si Timoteo. Magipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Walang kawan na naglilingkod. Kasi kung sundalo ka, ano ang focus mo? Sa digmaan. Ang naging sagot sa mga bagay sa buhay na ito. Kung hindi nakikipagdigma at tayo kasabot ka pa sa ibang mga bagay, ano mangyayari sa'yo? Mawala ang focus mo sa pakipagdigmaan, ganyan. Yan ang kanyang mitihin na ibigyan kasiyahan na nagdala sa kanya. Kung itinala ng pamahalaan para kanya maging sundalo, dapat iyon ang gagawin mo. Yung dahilan, bakit kayo tinala? Hindi magipaglaban, ganyan. Huwag kang may istorbo ng mga bagay na walang kaugnayan sa ipagkikipaglaban, ganyan. So, ibig sabihin, in general, totoo rin ito. Sapagkat tayo nilalarawan na tayo nagkikipagdigmaan laban sa Satanas. So, huwag tayo ma-distract ng mga bagay sa sanglibutan na ito, doon sa bagay na yun, kanya. Bisa naging baligtad yan. Naging sideline ng ating Panginoon at siya may ibang mga bagay na naging mahalaga. Hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kinesimus 12:1. Ma-appreciate po natin ito kasi ginamit ni sumulat dito yung tumakbo ay ang ating takbuhin. Kaya ako naniniwala na nagsulat sa Iglesia Apostle po. Kasi ginamit din niya itong takbo na ito doon sa 1 Corinto chapter 9. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Yung mga saksi nyo. Sa chapter 11, ito yung mga naging tapat sa Diyos sa ilang Old Testament at sila'y kinantipalaan ng Diyos. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasala madaling bumibidak sa atin. Ano yung pabigat? Ito alam natin, masama ito. Pero yung pabigat, not necessarily. Pero ito yung istorbo kanya sa yung pagtakbo. At tumakbo tayo na yung pagtitis, takbo yung nilagay sa raman natin. So itong para ma-appreciate natin natin yan, hindi ito tumutukoy sa biglang takbohin, malapit na takbo. Hindi, ito tumutukoy sa mahabang pagtakbo. Kaya kung tayo po ay tumiting sa Olympics, yung mga nananalo sa malalayong takbo marathon, 10,000 meter run, mga taong payat na mataas, magaan. Dahil ang emphasis doon ay yung resistensya mo, hindi yung bilis mo. Yung ganun tayo, sinasabi, mukha niya ipabigat. At ang pagkakasala madaling bumibitang sa atin. Kasi pwede tayo mawala doon sa ating pinaka-importanting bagay. Ang paglilingkod sa Panginoon. At pakilaman natin ang ating sariling buhay. Mind your own business. Problema mo yung problema mo. Now, we are responsible sa ginagawa natin na hindi tayo tumitingin sa iba. Without regard to others. Ginagawa mo yung ginagawa mo. So, yun ang pakilaman mo. Yung sariling buhay mo, kanya. Hindi ibig sabihin na tayo po'y minding your own business. Dahil hindi natin titignan yung pangangailangan ng iba.
Minding your own business, hindi siya di ka tutulong sa iba. Pinakikialam mo lang yung buhay mo, kanya. Alam mo yung talagang dapat mong gawin, yan ang focus mo. Kasi pagka pinakikialam mo yung buhay ng may buhay, ibang mga tao, mawawala doon sa pangunahing mahalagang bagay na gagawin mo. Yung sariling buhay mo, kanya, makikita natin. So, kung may pangangailangan mo physically, kailangan tayong tumulong. Pero ang pinakikialam mo yung sarili mong buhay. Kung mayroong pagkakataon na tutulong ka, hindi ka nakikialam. Tutulong ka sa pangangailangan niya, pwede ka nakikialam. Sa Gracia 16. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo na mabuti sa lahat, lalong-lalo sa mga kabilang, isang bahayan na pananampalataya. Kung isipin mo, kayo nagdadrive. Yung mind your own business, ano ibig sabihin mo? Nakatingin ka sa daan. Huwag ka tuloy kahit saan, bababangga ka. Mukhang huwag ka ma-distract sa ibang mga driver. Tingin mo yung daan, yung sasakyan mo, para makalapit ka sa pupuntahan mo. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi ka, kahit ka nakatingin, bababangga ka, diretso ka lang sa yung titingnan. Pwede ibig sabihin din natin, titingnan yung pangangailangan ng iba. Kung pangangailangan sila, tulungan natin sa very time pagkakataon. Spiritually, ganun din, kung meron silang pangangailangan sa spiritual. Sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung ang isang tao ay natatpuan sa anumang pagsuway, kayo mga spiritual ay dapat papanambilikin sa spirito ng kamuhan, tingnan lang yung sarili pa kayo batokso rin. Pero, habang you are minding your business, may makita kapatid na nangangailangan ng tulong mo sa kanyang spiritual na kalagayan, may obligasyon ka na tulungan mo siya. Pero you are minding your own business. Yun ang paunahing direction mo sa araw-araw na makikita mo. Hindi rin natin nakatulad ng iba na hindi natin titignan ng ating sariling kahinaan. Ibig sa Matthew chapter 7, 1-5. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Hindi naman bawal humatol eh. Ang sinasabi po rito, hypocritical judgment. Sapagkat sa atol na inyong iahatol ay hatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Hindi ibig sabihin na pag nagkasali kami, mababayaan mo na lang siya. Hindi. Kailangan mo siya tulungan para manumbalik siya. Pero tignan mo rin sarili mo, kanya. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng kapatid? Di maliit na bagay. Kung hindi mo pinapansin ang troso na nasa sariling mata, mas malaki pa kanya. Para mo nasasabi sa iyong kapatid, ayaw mo alisin kung puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa sariling mata. In the first place, paano makikita yung puwing? Kung may malaking troso sa iyong mata kanya. Ikaw naman pagkumari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at na magkagayon, makakita ka ng malinaw kung maalis mong puwing sa mata ng iyong kapatid. So, minding our business, pero pag umatol tayo umatol ng maayos na pagkatol. Hindi tayo nakikialam. Ito ang problema ng tao minsan eh. Ika'y tutulong, pero nakikialam ka. Baka siguro, bibigyan ka ng pera, pero itong gagawin mo. Kung tutulong ka, bigyan mo lang yung pangangailangan ng tao. Yun ang ibig sabihin. No? Kaya kung hindi ka agree sa pangangailangan, huwag mo siya tulungan. Sa kalikalan, pero si 70 ang nakikilam sa hindi naman niya away, ay gaya na mamahawak sa tainga ng aso ng daran. Alam mo magkakaya sa'yo pag ginawa ka mong tainga ng aso, kakagating ka niya. Kung nakikipag-away ka nang hindi mo away, ano mangyayari sa'yo? Ikaw rin ay mapapahamak ka niya. So, di tayo nakikilam. Ngayon naman business, magkamakila. Huwag natin makompis sa pakikilam pagtulong. Huwag yung makila, tumutulong lang tayo. Kailangan tayong gawa sa ating mga kamay ganyan. Kailangan tayong magtrabaho. Pag ang isang Kristiyano tamad siya, hindi siya maliligtas. Kailangan may trabaho ka. Pagka tayo nag-aaral, tapos ka, trabaho ka. Kaya hindi na ka naman pumunta sa eskwela para matuto ka lang. Oo, matututo ka, pero yun ang gagawin mo, yung natutunan mo, para kayo magkaroon ng pamumuhay. Kasi hindi ka na pwede makaroon trabaho, hindi ka nagtapos. Maliban kung may sarili kang business. So tayo po, gumagawa tayo sa ating mga kamay. Bagamat ang priority natin ay ang kaharian ng Diyos, siyempre. Pwede pa rin natin, pwede alisin ang ating mga responsibilidad sa mundong ito. Meron tayong mga pangangailangan. Kailangan tayo magtrabaho, earning a living. Nakikita natin.
Sa 1 Timothy 5:8, dito po sa pagkakataon na ito, mas maganda yung mga sali. Ngunit kung sino man na hindi kumakalinga sa kanyang magkamag-anak, lalo na sa kanyang sariling isang bahayan, tinanggihan niya para ng palataya at siya masama pa sa hindi mananampalataya. Ito po ay primarily sa mga kalalakihan. Pag tayo lalaki, yung trabaho mo, kailangan ka maghanap buhay para magkampanan mo yung responsibilidad sa iyong pamilya, kung may pamilya ka. Kahit binata ka, sa iyong mga pangangailangan. Kailangan tayo magtrabaho. Ito po ay bahagi ng tahimik na pamumuhay, kailangan magtrabaho ka. Huwag tayo palaasa sa iba. Kailangan tayo sumunod sa kautusan ng Diyos. Ayos siya pinagtagubilin po sa inyo, kanya. Gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Kung tinatanggap natin ng Panginoon, si Jesus bilang ating Panginoon, kailangan tayo sumunod. Dito sa Lucas chapter 6, verse 46, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, nung hindi niyo ginagawa sinasabi ko kanya? Tandaan natin ang salitang Panginoon, ang ibig sabihin, Master. Kaya kung ang aso, ikay kanyang Master, susunod siya sa'yo. Kaya dahil pa tayo ng aso. Yung aso sinusunod niya, tayo hindi. Hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Pero kailangan tayo sumunod. Bahagi yan ng ambisyon ng isang Kristiyano na tayo sumunod sa kautusan ng Panginoon. Dahil po yung mga katulad ni Apostle Paul, they were inspired by the Holy Spirit. Ano po? Ang sinasabi nila yung katotohanan galing sa Diyos, kailangan din tayo sumunod sa kanila. Sa unang Thessalonica chapter 4 verse 2, sapagkat batidin niyo kung ano-anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Yung binabasa natin dito, totoo, sulat ni na Apostle Paul at naman sumulat, pero pinutos ng Panginoon. Ito lang ginawa ng Panginoon para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin. Noong panahon na may mga propeta, sabi ni Apostle Paul, kung inisip ng sinema na siya propeta o tao spiritual, dapat niya kilalanin ang aking sinusulat sa inyo, iutos ng Panginoon. So, yung isama sa ambisyon natin na tayo sumunod sa mga kautusan ng Panginoon, ganyan. Kasama yun sa ating ambisyon. Huwag natin pabayaan yun. So, kailangan terminal tayo na sumunod sa lahat ng kautusan na ipinag sa bagong tipan kung tayo maging kaligod sa Diyos. So, makagawa natin yung ambisyon natin bilang mga Kristiyano. Hinahailangan din po tayo yung ating pag-uugali ay mabuti sa mga hindi Kristiyano. Importante yun. Bahala pagdating kasama natin yung mga Kristiyano, iniiwan natin yung ugali natin pag Kristiyano. Isyo pang kasama mo, kanya, kailangan panatilihin mo yun. Sa verse 12, upang kayo igalang na mga nasa labas at huwag maging palaasa sa sino man. Hindi ibig sabihin, yung ating mga ginagawa ay hindi nakikita ng iba. Nakalam natin. Pero may nakikita nila yun. Yung sinasabi natin, paraan na ating pag-uugali, nakikita nila yun. Yung Kristiyano tayo, nakikita nila yun. Yung sa unang Pedro, chapter 2, verse 12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamahan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at latin nilang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yung sabihin, wala silang masasabi sa atin ganyan. So, yun din yung ambisyon natin bilang mga Kristiyano kanya. Maging marangal ang ating pag-uugali sa gitna kanya ng mga hindi Kristiyano. Sa pagkakataon ito, ginamit na salita ang mga hintil kanya. Hindi tayo namumuhay ng dalawang buhay. Tayo namumuhay lang bilang mga Kristiyano. At ang ating misconduct, unfortunately, ito'y magbibigay ng masamang larawan sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos kaya natin. Yung mga Hudyo na hindi naging tapat sa panahon ng mga Hudyo, sinira nila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil, ganyan. Basahin natin. Dito sa Romans chapter 2, verse 24. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo, gaya na nasusulat. Ang gusto ng Diyos, maalala natin ang dahilan bakit pinili ng Israel, kayo magiging tanging bayan ko sa lahat ng mga bansa, kanya. Para makita nila, dahil kayo bansa ang kanya, iba kayo kanya. Kaya binigay sila ng kautusan para malaman po ano yung kasalanan. Hindi nangyari yun.
Yung mga Hudyo, nagkatulad lang sila ng mga Hintil. Kaya kanya, ang pangalan ng Diyos ay nalalangit sa mga Hintil dahil sa mga bagay na ginawa ng mga Hudyo ng panahon na yun. So, pag meron tayong misconduct, ito'y maglalarawan laban sa Iglesia. The Titus chapter 2, 6, 7, 8. Gayun din naman, imukit mo ang mga kabatang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay, ipakita mo yung sarili na isang liran sa buting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Wastong pananalita na hindi mapipintasan upang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Ito ay patungkol sa mga kabataan lalaki kanya. Na maging matino ang pag-iisip. So sila yung uliran kanya. At kahit na kailang pananalita kanya, walang masasabi laban sa kanila. So ito po yung sinasabi sa atin para igalang tayo kanya ng mga nasa labas. Hindi masira ang pangalan ng Iglesia at laban sa Ebanghelyo. Sa pangalan Corinthians chapter 6 verse 3, hindi kami naglalagay ng katitisyon ng sino man upang walang kapita sa matagpuan sa aming ministeryo, sa aming paglilingkod kanya, sa pangalan ng Ebanghelyo kanya. So, ambisyon po natin bilang mga Kristiyano, dahil galang ng mga nasa labas. Nakita nila ang pagkakaiba natin sa kanila. Ambisyon din natin na hindi tayo palasa. Kaya kung nagtatrabaho ka, hindi ka palasa sa iba. May mga tao na palaging palasa sa iba. Bawal yun. Dapat nagtrabaho ka para yung pangangailangan mo ay makamtan mo. At kung ano ang kinikita mo, doon ka mamuhay. Doon siya kasalanan kasi natin na namumuhay tayo sa ikit ng ating kakayahan. Kaya naging palasang sa iba. Ito po sinasabi sa atin, hindi ibig sabihin na pagka tayo po ay Kristiyano, na yung pinaka-minimum lang gagawin ang makamtan natin para mabuhay. Kaya ginawa. Kasi ang mga tao ng Diyos, inutusan tayo na maging hardworking bilang mga magagawa. Most probably, pag ikay tapat sa iyong gawain, ikay asenso. At ikay magkakaroon ng financial prosperity. Kasi masipag kayo. Pag nagigipagtrabaho tayo, kailangan masipag ka. Iutos ng Diyos yun. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. Nag-aaral sa Panginoon at sa mga tao niya. Kaya kung isa, yung iba lumaalis sa trabaho, dahil din sila nasisiyahan. Pero pag nagtatrabaho tayo, at the same time, kumikita ka, pero ikaw nasisiyahan. Kasi sinasabi sa atin, ano bang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, nagaya ng sa Panginoon. Parang nagigipagtrabaho kayo sa Panginoon. Yung sa Ecclesiastes 19, ano bang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Sapagkat walang gawa kay Sipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sion, na inyong pagtuturuhan kanya. Umayos ka na ngayon, pag namatay ko, wala ka na magagawa kanya. So, yun ang prinsipyo ng pagiging Kristiyano, pag nagtatrabaho tayo sa araw-araw. Tayo masipag ka. Kung ano man ang ginagawa mo kanya. At ang magiging konklusyon niyan, most probably, ikaw ay magkakaroon ng prosperity. Tingnan po sa Ephesians 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa. In other words, may mga Kristiyano unang panahon sa Efeso na magnanakaw. Pero naging Kristiyano sila, so huwag ka na magnakaw kanya. Kundi magtrabaho, kawasin siya sa pamagitan ng kanyang sariling magkamay. Tingnan niyo sa sinasabi niya, ng kanyang sariling magkamay. So ikaw magtatrabaho ng mabuting bagay. Ito rin po yung mahalaga. Ang trabaho natin dapat mabuting bagay. Upang siya ay may bahagi sa nangangailangan. Ano po yung unique sa talatang ito? Alam mo siya sinabi para maibsan mong pangangailangan mo kanya. Pero by necessary inference, ganoon na sinasabi niya. Dahil kung sufficiente ka na at sobra na sa iyong pangangailangan, ang kinikita, may pagkakataon tumulo sa iba. Yan ang sinasabi ni Pablo. So, meron tayong may bahagi sa mga nangangailangan. Kaya hindi ka lang nagtatrabaho para sa ating mga sarili. Kung din sa nakikita natin, meron mga pangangailangan sa lalo yung mga Kristiyano. So, dahil sa ating kasipagan, tayo magkakaroon ng material prosperity. Walang masama doon.
Sabi nga lang sa law of physics, sa bawat effect ay mayroong cause. Kung ikay tamad, mahirapan sa buhay. Siyempre. Kung masipag ka, magkakaroon ka ng ginhawa. Alam ng Diyos yun. At yun ay gantimpala ng ipagpapagal kanya. So ito yung biyaya ng Diyos. Yun po sa Ecclesiastes 5:19. Ganyan din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito. Kaya si pinagpaguran mo yan. Tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya kung tayo pinagtatrabaho at kayo masipag, kaya nag-aaral kayo, kaya nag-aaral mabuti kanya, pag nagtrabaho ka, ganun din mangyayari sa'yo. Kaya nga maraming, hindi naman po natin ito sugahan. Kasi iba-iba naman ang dahilan. Pag hindi ka nag-aaral, mahirapan ka. Maliban lang kung may business ka. O business-minded ka, hindi mo kailangan mag-aaral. Pero naturally, sa mga tao, yun ang kailang stepping stone. O kung ikaw nagsumikap, nagtagumpay, kasabi ni Pablo, ni Solomon, ito'y kaloob ng Diyos kanya. Kasiyahan ka niya, pasalamat ka. Dahil yun nagbiyaya, nag-aalis sa Diyos. Yun ang isang natural consequence ng inyong kasipagan. Tandaan natin, yung material prosperity, binibigyan ng Kristiyano ng pagkakataon, nagawa na mabuti kanya. Alam mo, papasin natin sa mga talatang ito. Hindi lang yung papunta sa'yo ang prosperity. Papunta rin sa iba. Sa Galatians 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanglibutan ito, hindi pinag-uusapan nito yung hindi Kristiyano, wala tayong pakialam sa kanila. Hindi mo siya pwede pagsabihan, hindi mo yung Kristiyano yan. Ang pwede mo lang pagsabihan yung mga Kristiyano. So, mayroong mayayaman mga Kristiyano sa panahon Timoteo. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay atasan mo, kanya. Ano ba yan? Utusan mo. Ataasan mo na huwag magmataas. Natural lang po yung pagkain mayaman. Siyempre, mayaman kayo. Pero huwag kayo magmataas. Hindi mo gumasa sa mga kayamanan, hindi tiyak dahil pwede mawala ang kayamanan yan. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat, sabi niya, basahin po natin ito, dapat kanya. So, obligasyon mo yan kanya. Dapat siya naggawa ng mabuti dahil meron kang pagkakataon maging mayaman sa mabuting gawa dahil meron kang pagkakataon bukas ang palad at tandang mamahagi. Bakit? Dahil binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. So, ambisyon ng Kristiyano yan, mga kapatid. Yung mas material prosperity, hindi lang sa iyan. Para din sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi perang makasalanan. Wala namang isip yun eh. Yung attitude natin sa pera, the love of money is sinful. Dahil in the final analysis, kahit siya pinakamayamang tao sa mundo mo, matay pa rin siya. Hindi pa rin nadadalhin yung kayamanan niya sa pupuntahan niya. Maiiwan niyo. Sabi nga ni Solomon, hindi ko alam kaya yung darating sa ulian ko kanya, marunong. Paano kung kanya hindi siya marunong? Ganyan. Kahit ang aking pagpapagaya, huwag kabuluhan kanya, parang paghabol sa hangin, kanya Pablo Solomon. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, ng ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya, tinusok ang kailang mga sarili na maraming kalungkutan. Bakit sa palagay nyo, sa panahon natin ngayon, may namamatay sa mga politiko? Palagay nyo, bakit? Ay, pag-ibig sa salapi. Hindi naman namahabol yan para maglingkod. Meron, pero hindi lahat. Siguro kakunti lang yun. Mahabol sila para nakinabang. Hindi ko maintindihan ang lipunan natin eh. Para tayo mga walang isip. Ang mahal na manalo sa eleksyon. Paano mo saan yung tao hindi gagawa ng kalokohan? Saan niya kukunin yung ginastos niya? Hindi ko maintindihan. Bakit gano'n lang kalakaran ng lipunan natin? Ayusin nila yun. Pero hindi mo maayos kasi maging kultura na natin. Kaya pagka dumating yung ganitong eleksyon, parang comedy. Meron interview, ay, ikaw kanya, habang kang senador, kanya, anong gagawin mo? Mawala ang kahirapan ng Pilipino, gusto ko siyang batuhin. Di pa tayo sinasabi na yun. Hindi mo nila nagagawa.
Ang paraan para matanggal mo ang kahirapan ng tao, bigyan mo ng trabaho. Economics lang yun. Yun lang ang solusyon doon. Huwag mo silang bigyan ng tulong. Maasa lang sila sa tulong. Yung walang pag-ibig siya sa labi. Kung titingnan natin. So, hindi tayo pala kailangan kanya. Ngayon, darating ang panahon na makakailangan ka. Siyempre. So lang isipan natin. Kailangan natin sisihin ng Diyos. Bakit tayo nahihirapan? Tandaan natin. Minsan ang ating paghihirap, kasalanan mo yan. Sabihin na natin, di mo kasalanan. Beyond your control. Ano ang attitude mo doon? Sabi ni Pablo, not that I speak in regard to need. Yan yung sabi ni Pablo, need. For I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased. Alam ko paano wala kanya. And I know how to abound. So may pagkakataon si Pablo, hindi naman siya nahihirapan. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry. Alam natin, ang Diyos na nagsasalita kasi inuulit lang niya eh. Both to abound and to suffer need. So si Pablo ba'y naghirap? Oo. Siya ba'y nagkaroon ng siya ba'y umasenso sa buhay? Oo. Nakadanasan ni Pablo yung pareho yun. I can do all things through Christ who strengthens me. In other words, pag dumating tayo sa pangangailangan, huwag natin sisihin ang sino man. Pagkapin lang natin kasi lahat naman ng tao, buwarte siya ganun pagkakataon. Mahatay ng paraan para matanggal tayo doon. Pero dapat, kaya nga po tayo nagtatrabaho, bilang mga Kristiyano, huwag tayo dumating doon sa ating palasa sa iba. Aasa tayo sa ating sariling pagpapagal sa tulong ng Diyos. Kung dumating tayo sa pangangailangan, sabi ni Pablo, learn to be content. Tulong nandoon. Wala tayo magagawa doon pagka dumating yung panahon na yun. Bisan beyond our control, bisan kasalanan natin. So we need to be content pag dumating tayo sa panahon na tayo nangangailangan. So itong ambisyon na ito ang pinakamagandang ambisyon. Kasi lahat ng ambisyon ng tao nawawala pag namatay siya. Mawawala na yan. Sabi nga doon sa Ecclesiastes, ang kanyang pagmamahal, wala na yan, ganyan. Lahat, kanyang magkaaway, wala na yan, pag namatay ka. So nadadali natin. Kaya ito sabi ni Pablo, ito ang ambisyon about Kristiyano kanya. Yung mga bagay na sinabi natin sa umaga po ito. Walang masama kung tayo maging umasensyo tayo sa buhay. Siyempre kayo. Ambisyon ng mga tao yun eh. Pero ang ating primary ambition, yung sinabi niya, Apostle Paul. Yung binanggit niya, ulitin natin na po, basahin natin. Tayo po ay mabuhay na tahimik, kanya. Lalo, mind your own business. Gawa ka ng sariling kamay, kanya. Huwag tayo makilam sa kalakaran ng iba. Iyaan pakialam mo, sarili mo, kanya. Hindi tayo, yung pong busybodies, kaya sinabi busybodies, yun yung mga taong punta-punta sa ibang tahanan, tapos ipagchismisan. Nung malita ko, marami kong kilalang ganun. Nasahin ninyo mabuhay ng tahimik, kanya. Number 1, gawin ng inyong sariling gawain. Number 2, pagkatapos, kayo magpagal ng inyong mga sariling kamay. Gaya ng aming pinagbilin sa inyo, gawin natin ang kalooban ng Diyos. At huwag kayo galang ng mga nasa labas. At huwag maging palaasa sa sino man ganyan. At responsible sa buhay natin. At kailangan natin ng ating priorities para yung ating mga ambisyon ay mapupunta kung saan gusto ng Diyos. Ang ambisyon natin ay makarating sa langit. Tandaan natin yun. Kahit ano pa tagumpay mo, pag hindi ka nakarating doon, lumigo ko pa rin. Maiwan lang sa mula yung ating pinagpaguran. So ito ang ambisyon ng isang Kristiyano. Balance siya. Hindi naman masama kayo masenso. Wala problema to. Pero kung natin alisin yung pinaka-primary ambisyon ng bawat sa atin. Ito sinasabi po ito ni Apostle. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Malapit pa po yung ating casual meeting. Of April 17. Kung